Kong Levista, I was watching the news yesterday. Nako, talagang ikaw ang man of the hour. Meron kang pasabog na may mga tumatawag sa iyo at nagsasabi po na yung mga bagong inappoint ni Secretary Dizon, kung hindi sila kung wala silang karelasyon ng mga kontratista, sila mismo ang kontratista. Maybe you can tell us where this came from, paano mo na-discover po ito, alam mo na ba kung sino yung mga tinutukoy ng mga bagong mga undersecretaries po ni Secretary Vince Dizon? Yes, ma'am. Una po, ang purpose ng aking press con kahapon ay manawagan kay Secretary Dizon na ibaba ang presyo ng mga DPWH projects para wala ng budget pang kickback at isa publiko ang detalye ng mga budget per district para may transparency at makasigurado tayo na walang mga malalaking mga pondong binili mula sa DPWH muli ngayong bagong budget. Okay. Dahil ang testimonya ng iba sa mga flood control hearings ay doon daw po sa central office ng DPWH nagkakaroon ng bentahan ng budget. At kaya ako naman binanggit yung posibleng issue sa mga bagong appointees ni Secretary Dizon para ma-substantiate na there's no perfect team. Yeah. And need then is to reform the system so kahit sino po ang nakaupo ay walang posibilidad para sa korupsyon. Pero yung point naman on the members of Secretary Dizon's team is marami po ang mga nagsasabi na marami sa kanila, hindi lang isa, ay nakikipag-usap na sa mga kontraktor at may hinihingi. At yung ay contractor mismo. At si Secretary Dizon ay umamin na may meetings nga ang mga niya sa mga contractors sa labas ng DPWH. Hindi po meeting tungkol sa flood control under investigation. Meetings outside of DPWH. At ang proposal ko lang ay i-disclose ano ang mga meetings na ito. Kung sinasabi po ni Secretary Dizon na wala naman pong kickback na pinag-uusapan sa mga meetings na ito, dapat wala po tayong itinatago na si USEC A ay nag-meet kay Contractor B sa restaurant na ito nung araw na ito. At meron ngang isang nagsabi sa akin na may ebidensya pa nga ng meetings na ito. Inaamin nga ni Secretary Dizon na nangyayari ang mga meetings nila with mga contractors. Pero bakit outside of DPWH? At bakit hindi rin disclose? Pero hindi ba mas maganda kung meron kayong information, halimbawa, meron talagang pangalan, ay ibigay na natin kay Secretary kasi sinabi naman niya na kung kailangan si Baken, tatanggalin niya. Opo. Okay, so I have a few responses. Una po, may ibinigay na akong isang pangalan ng bago niyang appointee na pinakamarami ang mga nagsabi sa akin na siya ay may history ng bidding and procurement na hindi bagay na siya ang hahawak ng bidding ng DPWH. So yan na yung clue na sa procurement, okay? Ito po ay si Undersecretary Ari Perez. Okay. Kaya alam naman ni Sec Dizon ang history ni Secretary Perez at I'm sure hindi niya itatanggi na may dahilan kung bakit maraming mga nagsasabi na hindi bagay na si Yusek Ari Perez ang hahawak sa bidding. Lalo na pag nasa DPWH ka, kahit hindi ikaw humihingi, maraming mga kontraktor na lumalapit sa iyo at may income. At yung iba naman na nabanggit sa akin ng mga pangalan ay mga tao na mismong kausap ko sa DPWH. Meron isang mataas na opisyal ng DPWH na tumawag sa akin sa gitna ng aking press con. Yeah, I saw that. Hapon. At ayoko naman pong pangalanan siya dahil baka hindi na niya ako tatawagan muli. Meron po ako kasing mga reforma na ipinapanukala para kickback sa DPWH. Baba presyo at disclose ang mga budget per district. At ang mga idea na to ay sa tingin ko talagang kinakonsidera ni Secretary Dizon. Pero kung papangalanan ko naman ng mga USEC niya na may alegasyon mula sa iba, ay baka
madidiscarril pa ang ating mga proposals. Yeah. Pero ang point ko nga is, one, it's good to be transparent. And two, there's no perfect team, but let's fix the system. So kahit sino ang nasa team, maging confident tayo na napakahirap na kumikbak kung bawasan natin ang presyo ng mga proyekto.